maitaas po sa mga oras ito, Panginoon ko. Kayo po ang mangibabag, Panginoon, sa mga oras ito, Lord God. Lord God, ang itagulo po ako sa inyong likuran, Panginoon ko, na ang bawat salita, letra, na aking bibigkasin, Panginoon ko, ay sa ikalulugod po, Panginoon ko. Lord, at this very moment po, Lord God, ang nagdadanit luhod po ako sa inyo, Panginoon. Ako po inyong pagtubayan, gabayan, um, na ang sasabihin ko po ngayon at ang idilid ko po na message ngayon, Lord God, ay tumimo po sa puso ng bawat isa at maging gabay po ito na magpatuloy at um, mai gawin po namin way para po magpatuloy sa inyo at maging guidance po para mabuhay, Lord God. Um, um, Holy Spirit, bless me, wisdom, knowledge, and acknowledgement, knowledge and wisdom sa oras na to. I glorify and magnify you na please lead me. Na ikaw lang ang magkakaroon sa inyo konti. Maraming salamat po. Sinita kami sa pangalan ni Jesus. Ang aking Panginoon, tagapagligtas, at hari namang hari. Maraming salamat po. Amen and amen po. Pagpasensya niyo na po kung medyo po nagte-trend. Medyo nanginginig po yung boses ko. Talaga kinakabahan po talaga ako. Ayan. Bali po, yung itatakal ko po ngayong oras na to, bali dalawang ano po siya eh. Bali dalawang verse po yung ano niya, yung nasasakupan niya. Pero po, iisa lang po yung pinaka-main, um, kumbaga parang yung pinaka-main point po niya, which is serving po. Kaya po yung pinaka-title ko po is a heart, uh, service, a heart that serves po. Yun po. Yun po yung pinaka main title ko. Bali po, actually yung title ko po, kanina ko lang din po talaga naisip. Bigla na lang po siya, alam niyo po yung feeling na bigla na lang po siya nag-blink sa utak nung tinatanong na po ako ni Mrs. Bed kanina kung ano yung kasi wala po talaga ako totally na main title na ilalagay. Though may mga pumapasok po. Pero nung at the moment po na yun po talaga na yun po yung unang-unang lumabas sa bibig ko. So yun, samahan niyo po ako, let's start na po. Bali po, ang itasakal ko po is Matthew verse 17 to 28. Bali, verse 17 to 19 po muna tayo. Babasahin ko po. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinuklod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem. Doon ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintilis. Siya kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Amen po. Bali po dito, no? Kung parang, doon pa lang po sa word na pupunta tayo sa Jerusalem, it means po, papunta pa lang po sila sa Jerusalem at that time. Parang nakikita po natin kung gaano po kagayful si Lord Jesus Christ at that time po, no? Kasi kung sa tutuusin po, pwede niya pong iudlot, talikuran, or hindi po sundin yung pinaka ah, gagawin po or kumbaga pinaka-inuutos po sa kanya ni Father God at that time po, no? Kung ano po yung kautusan, pwede niya pong i-neglect, pero makikita po natin yung heart of Jesus Christ that time, kung paano niya po, alam niyo po yung niyakap yung, yung task na para sa kanya, na though ang kapalit nito, paghihirap niya, yung kapighatian, kapalitan po ng buhay niya. Pero pinakita po niya dito na pinakita niya po dito yung tapang, yung strength, kumbaga yung obey, how he obeyed po doon sa um kay Godfather po, no? Kung paano po siya naging obedient po sa sa ama sa mga panahon na yun po, no? Parang po, kumbaga kung iaano po natin sa atin ngayon, 'di ba po? 'Di ba may mga kanya-kanya po tayong calling, 'di ba? May mga may mga pastor, may mga
Kasi sa mga ministry po 'di ba may kanya-kanya, may mga nag-e-evangelist po 'di ba? Um, Dun po natin makikita kung ano, kung paano po, natin, lalakaran 'di ba po, kung paano po natin, iga-grab yung opportunity na binibigay po sa'tin ni Lord. Um, pero 'di ba most of the time po hindi po ano, minsan may mga time na ano po nagdadalawang isip po tayo kasi iniisip po natin ano, iniisip po natin na, "Lord hindi ko pa po kaya, Lord kulang pa po ako sa knowledge, kulang pa po ako sa tapang, hindi ko pa po kaya." 'Di ba may mga time po na though tinatawag na tayo minsan nagbibini-binihan pa po tayo 'di ba? Kasi alam mo po yung feeling na ano po na, natatakot po tayo. Kasi ang iniisip po kasi natin kaagad na hino-hold back po tayo, hino-hold back po tayo nung fear, nung, ah, nung ano natin, nung pride natin na sumunod po. Kaya dun po tayo nagkakaroon ng problem, 'di ba po? Um, kaya kaya po ano po, yung kagandahan lang po nung ngayon po kumbaga parang nung nasa ano na po tayo, mananampalataya na po tayo, nung habang lumalakad po tayo katulad ko po, ako po ano, ang laki po talaga ng doubt ko sa sarili ko kasi, um, months pa lang po talaga ako pero yun nga po lagi po may nagre-remind sa'kin dito po sa platform na walang walang huli na walang una na nauuna at wala ring huli na parang mga yung term na gano'n po na na hindi hindi dahil nahuhuli ka, wala kang alam, gano'n po. Yun po yung pinanghawakan ko kaya ano po, sobrang nakaka-bless po 'no na may mga time po talaga na ano, na though kahit na sinusubok po tayo um, marami pong ano po, hindi po kumbaga parang hinahatak po tayo pababa na sasabihin tayo na, "Hindi mo kaya 'yan," na, "Ay panandalian lang 'yan, pansamantala lang 'yan yung pagbabago mo, pansamantala lang 'yan yung pag-share mo ng ganito, babalik at babalik ka pa rin po sa dati," 'di ba po? Most of the time po minsan dun po nagkakaroon po tayo ng ano, ng doubt po sa sarili natin 'no. Pero kung titignan po natin si Lord Jesus Christ hindi po siya naging gano'n. Kasi po, 'di ba, yun nga po yung sinabi ko na nga po na, um, puwede niya naman pong ano yun, hindi iyak na, puwede niya naman pong talikuran yun, pero ginawa niya po yun para po sa ikabubuti natin. Kumbaga ako para po sa ikatutubo sa katawan namin, which is ngayon po, nakukuha na po natin kasi yung grace po na binigay niya sa'tin, libre lang, na wala pong hiningi na kahit na ano, yun po. Ngayon po, kumbaga parang in return po, kasi 'di ba, kailangan lang po talaga natin tapang po, kumbaga tapang po na para mag-ano po, mag-step out po sa pinaka-comfort zone natin, which is yung pagse-serve po sa iba. Though mapa-online man po yan, mapa-physical church, alam mo po yung small gesture lang po, yung pagse-share po ng word of God sa mga kaibigan, sa mga ano po yung pagpe-pray po. Minsan po 'di ba may mga time po na ano, na nakikita ko po natutuwa po ako kasi minsan 'pag may nakikita po ako sa online yung mga Grab driver po, may mga nakakasakay po sila ng mga Christian tapos ipinagpe-pray po sila pagbaba. Dun pa lang po parang nakikita na po natin 'di ba po, sa maliit na bagay po yun, para po sa iba maliit na bagay po yun, pero po para sa'tin malaki po yun kasi po dun po nakikita po natin kung paano po natin gino-glorify si God. Kung paano po natin, nagse-serve sa Kanya with all our heart. 'Di ba meron nga po na ano, na nagse-serve pati yung sarili niyang pera, 'di ba, as in lahat po binibigay niya sa ministry, 'di ba po? Kasi gano'n po yung kaganda yung puso niya, to serve Lord, to serve others, 'di ba po? Kumbaga para po, hindi niya na po inaalala yung ano, hindi niya na po inaalala kung kung may in return po ba 'to, kung may makukuha po ba siya. Ang kagandahan po nun kasi nakikita po natin kung gaano po ka-grateful yung puso niya na pagsilbihan po si Lord and ipinagkakatiwala niya na po kay Lord yung mga pangangailangan niya. So po, kumbaga parang ganun din po yung gawin natin 'no, na na ano, na we need, we need strength, we need na magpakatapang po tayo sa mga, kinakaharap po nating, um,
paglilingkod po, 'no. Mapa-small things man po 'yan, mapamalaking bagay po, mapa yun nga po, 'di ba po, yung kahit nag-aayos ka lang po ng mga upuan sa simbahan, nagwawalis, 'di ba po, it's part of serving na po, na which is nakakalugod po kay Lord na sa mga gano'ng paraan po 'no, hindi po natin tinatalikuran, kumbaga hinahakapangan po natin paunti-unti. Kasi po hindi naman po natin alam, ngayon nakikinig lang ako, 'di ba? Hindi po natin alam in the sa mga susunod po, um, magsasalita na po ako, kumbaga nagse-share na rin po ako, na nagbibigay na rin po ako ng message na nag na yun, nag-e-evangelist na rin po ako, 'di ba po? Sa mga gano'ng way po na paunti-unti po, dun po natin makikita yung kaparaanan na mag-obey po sa katawagan po natin 'no, na hindi po natin tinatalikuran. Kung hindi po talaga natin kaya, pray po, dasal po tayo na, "Lord, please pakatulungan niyo po ako na na bakit po lahat panawagan ko, kung ano man po yung pinagagawa niyo sa'kin um, na magpatuloy po sa inyo. I-guide niyo po ako, bigyan niyo po ako ng strength, ng lakas, ng guidance para po magpatuloy po sa inyo, Lord God 'no." Dun po makikita po natin, sa mga paunti-unti po, makikita po natin yung outcome. Makikita po natin yung na kung paano po natin, maipakikita kay Lord na humahakbang po tayo paunti-unti sa kanyang kapanahugan po, yun po 'no. And wag na po nating kumbaga parang hindi ko naman po sinabing wag na po nating isipin kung ano po yung kung kung magbibigay man po tayo, kung mag-aano man po tayo. Kasi yun nga po, 'di ba, sabi nga po sa kasabihan nga po na, i-lift up na natin kay Lord lahat. Kasi alam naman po ni Lord kung ano po yung yung pangangailangan natin. Kumbaga ang ano lang po natin, mag-obey po tayo sa kanya kung ano man po yung, kapanawagan nga nila. Um, Sabi nga po sa Deuteronomy 12:28, "Sundin niyong mabuti ang tagubilin ko sa inyo at magiging maganda ang buhay ninyo at ang inyong mga anak sa habang panahon, sapagkat ang pagsunod na ito'y tama at katanggap-tanggap kay Yahweh na inyong Diyos." Ayun po. Bale, dito na po tayo sa verse 20 to 28 po. Basahin ko po. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghari na po kayo, paupuin niyo paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi sa kanila, "Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin?" "Opo," tugon nila. Verse 21. At sabi ni Jesus, "Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga ang mga upuang iyon para sa pinaglaanan ng aking Ama." Verse 24 po. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus sa ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi," verse 26, "hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba." 27. "At kung sino man ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang Anak ng Tao
naparito pagdi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ikatutulisan. Yung dito naman po bale sa yung sa verse 20 to 28 po, dito po pinapakita yung mga way nung po, yung mga servant po, yung the way how we serve, ganun po. Bale dito po 'no, pinapakita po dito yung yung nanay ni yung nanay po nung dalawang disciple ni Jesus po 'no, humiling po yung nanay nila 'no. Kumbaga parang, sinabi po niya dito sinabi niya po dito na 'pag naghari na po si Jesus sa panahon na po yun, hinihiling niya po na na umupo yung dalawa niyang anak sa kanan at sa kaliwa ni Jesus. Tapos, bale nagsalita po dito si Jesus Christ na, tinatanong niya po bale yung yung nanay kung, pati po yung anak kung, alam ba ninyo kung ano yung hinihiling niyo, 'di ba po? Tapos, parang dito po pinapakita po dito 'no, kumbaga parang sa atin pong mga mananampalataya 'no, um, ah, na gag gagawin po natin gagawin po natin mag-serve po tayo, gagawin po natin yung mga task po natin, pero po, manghihingi po tayo ng kapalit in return po, 'di ba po? Kumbaga parang, um, kumbaga sa mga hindi mananampalataya po yung pinaka-example po 'no, 'di ba we always ask po ng ng in return po 'no, kumbaga parang, gagawin ko 'to kasi alam ko may makukuha ako, may magiging benefits po ako. Yun po yung lagi nating tinitingnan po kaagad na tutulong tayo para po sa ikabe-benefits po natin, kung may kapakinabangan po ba tayo sa gagawin po natin 'to, kung, um, kung ito gagawin ko po 'to kasi maipagyayabang ko 'to kumbaga um, magiging in po ako. Kumbaga parang gano'n po ano, gano'n po yung nung wala pa po tayo kay Lord Jesus Christ. So, kumbaga parang lagi po nating ginagawa gagawin po natin isang bagay, tutulong po tayo, pero po lagi pong may kapalit, lagi pong, um, in return in return po, may kumbaga parang hindi po tayo tutulong hangga't wala po tayong magiging benefits. Yun po yung pinaka main reason po niya 'no. Tapos po, kahit po dun sa ginawa ng magkapatid po, nagalit po yung 10 disciple na nagtala ni Jesus Christ nung marinig po nila yun 'no. Nung po, parang nung that time po nung nangyari na po yun, ginawa po ni Jesus Christ that time po, tinawag niya po yung 10 disciples pa. Nagbigay po siya ng aral, 'di ba po? Kumbaga parang ayun na po, yung kumbaga sinabi niya nun, ito po yung sa chapter yun po, sa 44 po. Alam niyo na ang mga pinuno ng hintil ay itinataas ang kanilang mga sarili bilang mga Panginoon sa kanila. Kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod, 'di ba po? Um, Bale dun po 'no, pinapakita po nung ay sinabi po ni Lord Jesus Christ kung kung paano po the way yung mga yung mga sa churches that time, 'di ba? Instead na i-glorify yung si God na gano'n po. Ang ginagawa po nila that time, yung mga pari po, yung mga sila po yung kumbaga parang kung ano po yung gusto nila, yun po yung masunod that time. Na which is hindi naman po hindi po kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Na sa generation po natin ngayon, may mga gano'ng nangyayari pa rin po 'no, na hindi po natin maiwasan kaya po kailangan po natin ng malinaw na pag-iisip po. Kasi meron pa rin po talagang mga churches
Hindi ko naman po nilalahat. Meron pa rin pong mga churches na gano'n po, na katulad po, hindi ko na po sige na nga, sabihin ko na nga, yung kay Kibuloy po, 'di ba? Naalala niyo po si ano, si Pastor Kibuloy po, 'di ba? Hindi ko nga po masabi na pastor siya. 'Di ba po, instead na, yung inaano niya po that time, hindi po bale si Lord. Kumbaga parang siya po nang siya, 'di ba? Tapos po, yung mga benefits po na kumbaga para kay ikaka-glorify kay Lord yung ginagawa po, ang ginawa niya po that time, um, ginawa niya po, nagpagawa po siya ng ano, ng sariling mga ano po ba tawag dun? Mga bahay po ba yun? O po parang ano, gumawa siya ng sarili niyang village po, 'di ba? Parang gano'n, gano'n yung sistema niya. Na instead na i-glorify po si Lord, siya na po, kumbaga siya na po yung tinitignan na ano, siya na po yung itinataas. Kaya po ano, sa'tin po na ngayon po bigyan po natin ng ano yun, ng kumbaga parang, ano ba tawag dun, kaya yung discernment po natin 'di ba po, kailangan ano po tayo, yung kung paano po natin titignan yung mga gano'ng bagay po. 'Di ba po, hindi po puwede yung grab lang tayo ng grab, kumbaga parang sunod lang po tayo ng sunod. Titingnan din po natin yung kung kay Lord pa ba 'to, kung utos niya pa ba 'to, kung ikaka-glorify niya pa ba 'to, or yung tao na po yung, um, yung tao na po yung sinasamba, yun po bale. Um, tapos isa pa po, yun po 'no, yung dito rin po sa scripture na 'to, pinakita rin po kung paano po natin iha-handle yung pag-serve po sa tao po 'no. Um, 'Di ba po, kasi 'di ba kumbaga dito po ano, hindi po talaga ano, hindi po hindi po kini-question si Lord kung ano po yung, kung ano po yung kapanawagan niya sa'tin, 'di ba po? Kumbaga parang ano po, yun po, yung parang nagpapakita po siya ng bigger picture po na ano, na sa mga ganitong ano po, gawain po sa ganitong kapanawagan po, ang dapat po nating, um, maging, um, example po, or kumbaga parang i-aano po natin sa mga sarili natin na parang yung gigas po natin si Lord Jesus Christ na po. Kumbaga ano po, hindi po parang, kumbaga ano po, like, gagawin po natin yung mga bagay na gagawin po natin 'to, without doubt, without asking na, "Lord, bakit ko po kailangan gawin 'to?" 'Di ba po? Kumbaga, 'pag sinabi niya na, "Nak, gawin mo 'to," ano, gawin po natin kasi hindi naman po niya yun ipapagawa ng, um, ano po yun, hindi niya naman po ipapagawa yung bagay na yun na na wala lang, 'di ba po? Kunyari po 'di ba po, sabi, "Nak, ipag-pray mo 'tong taong 'to." 'Di ba po? Kasi di man po natin alam yung reason kung ano yun, pero alam po ni Lord kung ano po yung reason kung bakit po niya ipapadasal po sa'tin yung tao na yun, 'di ba po? Kumbaga para sa'tin po ano, 'di ba tayo po yung tao na full of question, 'di ba po? Lagi po tayong may tanong na, "Bakit kaya po pinagagawa sa'kin 'to? Bakit kaya ano?" 'Di ba lagi po tayong may question mark, 'di ba po? Kasi si Jesus Christ po, hindi po siya naging gano'n, um, hindi niya po kinuwestiyon, wala po siyang ano, lahat po lahat po, ginawa niya. 'Di ba po kahit na sobrang hirap na, sobrang sakit na, still nagpatuloy pa rin po siya na hindi po siya, um, hindi po siya nagdalawang isip na i-grab po yung ano, yung calling niya at that time po 'no. Dun po nakikita natin kung gaano po
kabuti yung puso ng Panginoon para po sa'tin. Yun na po sa last part, yun. Sa buhay po natin 'no, life might be hard most of the time, but we need to stand firm to serve. Small or big small or big gestures man po 'yan 'no. Um, ang kailangan po natin, yun nga po yung sinasabi ko kanina talaga, strength and courage po para po magpatuloy 'no. Kasi yun nga po, hindi po tinitignan ni Lord kung ano yung pinaka-goodwill po natin, kung ano man po yung kagandahan ng ginawa natin. Ang tinitingnan po ni Lord talaga yung puso natin, kung bukal ba 'to sa loob mo, kung taos-puso mo ba 'tong ginagawa, 'di ba po? Dun po siya dun po talaga siya tumitingin 'no. At saka po yung sa ikaka-glorify po ba ni God yung mga ginagawa po natin, kung paano po natin, yung magpatuloy po, 'di ba po? Yun nga po 'no, kung magpapatuloy lang po tayo, kung gagawin po natin yung mga bagay na 'to, dun po natin makikita na hindi na po tayo yung ano, hindi na po tayo yung kumikilos sa buhay natin, kumbaga si Lord Jesus na po talaga yung kumikilos, 'di ba po? Um, ang ang pinaka-main lang po natin dito is yun po talaga, effort, courage, and tapang po para yun, courage, tapang po para magpatuloy po. Kasi, um, honestly po, sa'tin po may mga time po talaga na kahit na nagpapatuloy na tayo, kahit matatagal na po, dumadanas pa rin po tayo ng pagsubok sa buhay. Hindi po natin maiiwasan, 'di ba po? May mga time pa rin po na minsan pinanghihinaan tayo na ang inaano po natin na sobrang sobrang dami na nangyari sa buhay natin, pero still, ang iniisip pa rin po natin, magpapatuloy ako dahil um, ito yung kapanawagan ko. Dahil dito maiggo-glorify ko si Lord. Dahil um, dito ko mapapakita kung, um, dito ko dito ko um, magagawa yung talagang kapanawagan ko 'no. Um, kaya po, ang pinaka-ano po prayer po, magdasal every now and then po na na i-lift up po natin lahat kay Lord, mapa-struggle man po 'yan, financial problem po, lahat po 'no. Wala pong kahit na ano na makakapagpipigil. Though po yung kay Ma'am Shirley na nga lang po kanina 'di ba po nung nagte-testify siya, nakikinig po na ang dami pong sinabi na ng doktor sa kanya na hindi na po siya magtatagal. Pero still po 'no, na makikita po natin sa kanya kung paano po niya kinakaharap yung mga, pangyayari yun. Na the way po nun nagiging testimony niya po na which is na way na po nagiging servant na rin po siya ni Lord kasi po sa testimony niyang yun, makikita po natin dun kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay niya po. Kung paano po, gumagalaw si Lord sa buhay niya po 'no, na wag po tayong panghinaan, wag po tayong matakot, wag po tayong mag-step back, wag po tayong magpatali sa kalaban po 'no. Magpatuloy lang po tayo. Dahil hindi po natin, um, 'di ba nga po kahit na anong pagtatago, kahit na anong, pagsabi mo darating at darating din po yung time na, gagawin din po natin yun, 'di ba po? Yun nga lang po, gawin po natin kasi mahirap pong palampasin kasi 'di ba 'pag lumampas naman po yung opportunity na yun, 'di ba po, paano po kung yung iba na po yung maka-grab, 'di ba po? Instead na nagawa na natin, iba pa yung nakagawa, 'di ba po? So, pinaka-ano ko lang po, pinaka, what do you call this? Hindi ako advice kasi ako rin po kasi
Ngayon ang dami ko pa pong ano, ang dami ko pa rin pong, doubt, mga nagho-hold back. Pero, salamat po yung sa mga nagme-mentor kasi, through them, mas nagkakaroon po ako ng courage na magpatuloy po. And though may mga time po na ano, na nagkakaroon pa rin po tayo ng, um, mga problema po na nagiging soft po tayo sa pagdating sa mga emosyon po natin 'no. Magtiwala lang po tayo kasi, hindi po natin pagdaraanan yun ng wala lang rason, 'di ba po? So, um, sabi nga po sa Pilipos 2:2, chapter 2 verse 3 and 4 po, "Huwag kayo gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituri ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong mga sarili." Ayun, bale dito na po yun po, pinaka-topic ko po this day 'no, sana po may natutunan po kayo kahit papaano po. Pagpasensyahan niyo na po talaga kung nagra-rattle po ako and, may time na nagpapaulit-ulit po 'no, kinakabahan po talaga ako, pagpasensyahan niyo na po. Pero, nagtitiwala po ako kay Lord na may tumimo po at may pumasok po sa isipan ng bawat isa po 'no. Um, Yun nga po, patotoo ko na rin po 'no, um ano po, dapat po talaga ano, hindi na po talaga 'to matutuloy. Hindi na po matutuloy itong ano, yung, pag-ano ko po ng topic today kasi sobrang dami pong nangyayari sa ano, um, sa family po gano'n. Sa family po, sobrang dami pong struggle this week po. So, may mga desisyon po na hindi po kaaya-aya, ay actually hindi mo po kaaya-aya, may mga ano po, naging stubborn po ako, aminin ko na po, naging stubborn po ako na dahil po gusto ko nga pong ma-settle na yung problema, nag-apply po ako ng trabaho ng out of ano po, kumbaga para ma-settle ko lang po yung problema, maayos ko po na hindi na po ako nag-consult kay Lord kasi nga po alam po yung feeling na pinangunahan ka na po ng ano, pinangunahan ka na po ng alalahanin, yun po. So, yun po ano, natanggap po ako, gano'n. Natanggap po ako, nakakatuwa na ano, 'di ba dapat po matuwa ako kasi natanggap na po ako. Pero po, hindi po ako natuwa that time. Alam po yun yung sis Beb kasi chinat ko po siya that time, sinabi ko na, "Sis Beb, ano, natanggap po ako pero hindi po ako masaya." Ayun, tapos kinwento ko na tapos ano nag-chat po sa'kin si sis Beb, "Ba't ba gusto mo yan?" ganyan. Hindi na po ako nag-reply kay sis Beb kasi nga po um, ano po, nahihiya po ako. Kasi that time po hindi po talaga ako masaya, hindi po talaga as in masaya alam niyo po yung pakiramdam sobrang nalulungkot po ako, na iniisip ko na tapos nagdadasal po ako nun habang kinakausap ko po si Lord habang naglalakad ako pauwi. Sabi ko gano'n na, "Lord, ba't po gano'n meron na po akong trabaho pero malungkot po ako." Na gano'n na, ano po bang sabi ko, "Ano po bang feeling ko po may mali." Gumano pa yun po yung pinakaano ko, may mali po sa ginawa ko. Tapos yun po, tapos si Scar yung mga ate ko dito nag-open po rin ako na gano'n nga po. Tapos kinuwento ko sa kanya lahat. Tapos, bale sinabi ko po na nagdasal po ako nung makauwi ako sa bahay. Sabi ko, "Lord, please give me sign kung ano po yung dapat kong gawin." Tapos nung gabi ng Wednesday po, yun na po naglabasan po. Naglabasa po may mga commitment po pala akong gagawin, may mga na-oohan, may mga, December 26 po, 25 may order po pala sa ating Jollibee nung kasama rin po namin sa gawaan sa umaga. Tapos po aattend po si mama ng Christmas party nung last Sunday, tapos po yung gawain po ngayon. Ang ano po kasi nun, may trabaho na po ako pero po yung pasok ko po kasi 12 ng gabi hanggang 12 ng midnight. So, ang mangyayari po, masasagasaan niya po lahat po nung mga na-oohan ko.
lahat po nung ano, katulad po nito, mawawala po. Kumbaga parang hindi na po siya matutuloy. Yun po, yun yung kagandahan po sobrang thankful na-amaze po ako sa ginawa ni Lord that time na pinakita niya po na sa'kin na, "Anak, may gagawin ka. Hindi mo pinagkatiwala sa akin yung ano, yung dinadala mo." Yun po. Dun ko nakita na ano, na sa lahat po ng situation natin, um, i i sabihin pa rin po natin kay Lord, though alam niya na po kung ano yung nilalaman ng puso natin. Kasi ano po, yung yung pagiging stubbornness po talaga hindi po talaga maganda yung kalalabasan katulad po ng nangyari sa akin. So kasi po ngayon po kasi ang gulo-gulo po talaga ng pamilya namin sobra. Kaya ano po, yun lang po talaga yung ano, nagdarasal po ako na ano, inaano ko po kayo na maging maayos po and yun po, maraming salamat po kasi sa opportunity na ganito 'no. Um, nakikita ko po na nagpapatuloy ako na nakikita ko po na ano, na paunti-unti po, nalalakaran po yung calling ni Lord. And sobrang sobrang na-a-amaze lang po, sobrang thankful po ako um, na sa ganito kaparaanan po sa online po lumalago po ako ng gusto and sobrang thankful po ako sa inyo sa lahat po dito na sa ano, sa tiwala po na ipinagkakalooban. To God be the glory po sa buhay ng bawat isa. Let's pray po. Maraming salamat po. Heavenly Father, thank you Lord God sa panibagong araw na iyong niloob Lord. Sa opportunity na binigay niyo po na para po may mga time man po Lord God na kami lang hindi namin mga pinagdadaanan Lord God. Maraming salamat po Lord God na still na lagi po kayo nandiyan para po paalalahanan kami. Bigyan po kami ng guidance sa lahat ng desisyon, gawain namin, ginagawa namin. Lord, nakalooban niyo po kami ng inyong kamay. Panginoon ko, yakapin niyo po kami sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong panahon, Panginoon ko. Alam ko, Lord God, na